parte po ng ikalawang layunin ng iglesia. So just a quick review mga kapatid, ano po yung tatlong layunin ng iglesia? Una ay, ano po yung una? Pagpaparami. Una ay pagsamba sa Diyos. Always remember, layunin ng iglesia, at kapag sinasabi natin iglesia, bawat isa sa atin yon. Okay? Layunin natin ang sambahin ng Diyos. And as I was, naliligo po ko, naisip ko, my prayer is kasi natandaan ko sa ating pag-aaral ng pagsamba, yung pangkalahatang pagsamba ay huhubog sa ating individual na pagsamba all throughout the week. Tama po ba? Tatandaan niyo yon? At yung pagsamba natin, yung individual na pagsamba natin all throughout the week ay siyang maghahanda din sa atin para sa muling pangkalahatang pagsamba. So, how are you, mga kapatid? Kamusta ang ating individual na pagsamba sa nagdaang Lunes hanggang Sabado? Ito ba ay naghanda sa atin para sa ating mapagpakumbaba, puno ng pag-asa, puno ng pagkasabik, at puno ng ano ba? Pagbabago at you know, yung pag-improve, no, paglago, no, para po sa ating pangkalahatang pagsamba, no? So nawa ay nagagawa natin yung ating po ating sariling pagsamba, no? And ikalawang layunin po ay pagpapatibay ng iglesia. And ayun po, no? Mahalaga natin po yung gawin. Tandaan po natin na ang pagpapatibay ng iglesia ay may dalawang aspeto. Ano yung unang aspeto? Spiritual na paglago ng individual, 'di ba? Sa pagpapatibay ng iglesia, nandoon at nararapat ang individual na spiritual na paglago ng bawat isa. And pangalawang aspeto ay ang paglago ay nangyayari sa pamagitan ni Kristo, 'di ba? Sa pamagitan ng ni Kristo kasama ang iglesia. So, ibig sabihin, corporate po talaga ang paglago. It is not individual na paglago. And last Sunday, 2 Sundays ago, natalakay natin, no, na yes, ang Diyos ay kumikilos po hindi lamang sa individual kundi po sa pamagitan ng isang bayan. We discuss about it, 'di ba? That's why binigyan natin ng diin ang iglesia. Ng spiritual growth ng bawat isa ay nangyayari sa loob ng iglesia. And nabigyan natin doon ng diin na ang Diyos ay kumikilos sa isang bayan. At ito ay hindi lamang nangyari sa bagong tipan, but pati na rin po sa lumang tipan, kumikilos ang Diyos sa isang bayan. And that's why we came up with an assignment, ang banal na bayan or ang bayan ng Diyos na tinatawag na Israel sa lumang tipan ba ay iisa? Isa lang ba yon sa bayan ng Diyos na tinatawag na iglesia sa bagong tipan? Okay, ulitin ko po. Ito po yung assignment 2 weeks ago. Okay? Ang bayan ng Israel, ang bayan ng Diyos na tinatawag na Israel sa lumang tipan ay katulad ba or iisa ba sa bayan ng Diyos sa bagong tipan na tinatawag na iglesia? And I'm expecting, lalong-lalo na sa covenant members, na ginawa niyo po ang inyong assignment. Okay? So kapag hindi niyo po ginawa, ground po yan for church discipline. De, joke lang. Biro lang naman. Okay? So, okay, pass your assignment. Pass your assignment. Finish or unfinish. Walang gumawa. Okay.
Sino po ang hindi nakagawa? Yung totoo po. Hindi nakagawa. Okay. Okay, hindi niyo po alam. Okay. Wala. Sino? Bakit hindi niyo po nagawa? Okay. Well, anyway, hindi po yan yung ating i-discuss, no? Sayang yung oras. Pero yun po, encouragement na nawa, gawin nyo po, ang dami nyo pong oras, no? Marami po tayong oras. God is perfect. God gave us 24 hours, no? And wag nating sayangin yung oras na binibigay ng Diyos sa atin. Again, God is working for our good and for His glory. No, nawa nakikita yan sa ating buhay na He's really working sa ating buhay for our good and para po sa kanyang kaluwalhatian. So okay, sagutin natin ang tanong. Ang iglesia ba, ulitin ko po ha, hindi ko na ulitin to, last na to. Ang bayan ng Diyos sa lumang tipan na tinatawag na iglesia, na Israel, ay iisa ba or katulad ba ng bayan ng Diyos sa bagong tipan na tinatawag na iglesia? Malinaw po ba yung tanong? Or nakakalito? Ang ano po, simple terms, yung Israel po ba, yung bayan ng Israel, ay iisa ba sa iglesia? Ayun lang. Ganun lang kasimple yung tanong. Sige po, sagot po tayo. Would like to hear everyone, no? Na nakasagot po. Yan. Kailan ba ginawa ito? Ano pa? Pero isa lang po kasi po yung church at yung church po o yung iglesia ay di ba po Iglesia. iglesia kung tawagin sa Greek. Ito po ay fulfillment po ng God's covenant. Mm. Ang church, Iglesia. ang iglesia. And sa Old Testament, ang church po ay continuation ng mga tao sa church. At meron po isang covenant na dalawang groups po. Ito po yung Israel, Mhm. tinatawag na Israel at tinatawag na church. Mhm. At Teka po, ano po 'yan ano po 'yung sabi niyo? Sa Israel, covenant, covenant. may May dalawang dalawang merong isang covenant na tinatawag dalawang grupo, yung Israel. sa isang covenant may dalawang grupo There's po. one covenant people. Okay, may isang covenant Not two people. separate groups. Hindi dalawang separate na groups. Okay? Not separate groups. May isang covenant people Opo, lang po. Okay. Yung po yung Israel at yung simbahan o yung church. So yung sinasabi niyo po, yung one covenant people ay yung Israel at ang church. Okay po? And sa ano po, yung land po ng Israel, yun po yung tinatawag na Israel. Yun Apo. po yung sa Old Testament Opo. na sinasabi. Yun po yung promise kay Abraham at sa kanyang descendants. Opo. At dito po ginaganap yung mga temple worship and law. Opo. Okay. So yung land na yon ay isang anino or symbolic ng ano to, promise Opo. na sinasabi. Mhm. Pero ito po ay na-fulfilled ni Christ. Okay. Nagpapatuloy ito sa pangako sa buong creation, Mhm. hindi lang sa isang teritoryo, not just one territory. Pero Hindi lang sa Israel. instead ito po yung yung specific strip of land, the promise becomes yung nga po yung kabuuan. Yung church po daw po ay yung the church replaces or fulfills Israel, not separate.
So church is the fulfillment of Israel. Israel. Parang ganun po. Parang Okay. hindi po separated. Okay, okay. Oo. Yung church po is bukas sa katotohanan na Israel. Ah, Mm. mm. Yung promises po ay napulfill ni Kristo Mhm. na may apply sa mga mananampalataya. Mhm. And yun po yung tinatawag na yung Covenant people. Oo. And the spiritual Israel is the church and the global kingdom. Mm. So parang ang promise po talaga yung ah iisa po talaga yung yung ka hindi sila separate. Hindi sila Parang separate. magkadugtong. Kadugtong po. Kumbaga to Old Testament to To the New church. Okay. magkadugtong po. Okay po. Thank you po. Yan lang po. Papa Bong. Thank you, thank you. Sige, next. Na nakasagot. Abilisan natin kasi oras natin, no? Sige po, next. Sige, Jill. Ikaw, Jill. Pag ano na lang, pag ano. Iisang bayan po yung iglesia at Israel. Isang bayan ng Diyos. Na yun po, sa Israel po, lumang tipan. Doon po parang nangyayari yung pangako ng Diyos sa Israel na tawag dito. Isa, ano naman po, sa bagong tipan, yun po yung sa church na parang, yun nga po, yung fulfillment daw po ng Israel is yung church. Mhm. Dahil nga sa parang pagkabigo ng laman ng Israel Mhm. na tawag dito na hindi sila sumampalataya kay Jesus bilang Mhm. Messiah. And yung church na ay yung Israel is nandun yung mga Hudyo. Pero sa bagong tipan na church is yung Hentil at mga Hudyo Mhm. na sumasampalataya kay Jesus. Mhm. Parang tawag po dito yung parang continuity na pagpapatuloy po ng yung bagong tipan sa ano po, Old Testament. Parang yun po lang po yan na ano ko ngayon. Na yun nga po yung, kasi yung tunay daw po na Israel is si Jesus. So, yung nabigo ng Israel ay tinupad mismo ni Jesus. And yung pananampalataya na meron yung mga Hentil at mga Hudyo is na kay Jesus din. So, kumbaga yung bayan ng Diyos is sa pamamagitan din mismo ni Jesus sa mga nananampalataya sa Kanya. Yun po. So, Ay, iisa ang Israel at ang iglesia? parang ano po, Ano po? Ano po yun? parehas po sila na bayan ng Diyos. Pero, di ko po sure eh. Pero, nalilito po ako. Pero yun pa lang po yung explanation ko ngayon na Okay. sa Old Testament, yun nga po na parang continuity ng church. Yun po. Okay po. Ulitin ko lang po yung tanong para maging malinaw po sa lahat sa atin. Sa Old Testament po kasi, ang tinatawag na bayan ng Diyos, Israel. Okay, kung babasahin niyo Old Testament, bayan ng Diyos, Israel. Now, sa New Testament, ang mababasa natin na bayan ng Diyos ay ang iglesia. Kaya ang tanong, iisa ba sila? Magkaiba ba sila? Continuity ba siya? Or pinalitan ba siya? Parang ganun po ang tanong. Ganun lang po kasimple. Naintindihan niyo po? Okay. Again, next. So far, may sagot na po tayo, no? Thank you po, Jill. Sige po, si Ana. Hindi ka siya Pero, ano po, yung bayan ng Israel,
tsaka yung iglesia. Parehas lang. Pero yung ethnic, parang may ethnic Israel daw kasi ganun. So, Yung kumbaga kung ano ba yung tunay na ibig sabihin ng Israel, parang ganun. 'Di ba yung Israel, bayan ng Diyos or pinili ng Diyos. mhm, Tapos nakita kong reference yung sa Romans 11, yung Mhm. sa olive tree. Mhm. Ayun, isang tree daw is ibig sabihin isang covenant people ni God, mhm, Jews and Gentiles by faith in Christ. So, Mhm. doon siya nagmamatter, doon sa faith ni Christ, kung, ayun, kaya siya naging bayan ng Israel. Ganun siya. Ayun lang yung pinaka-summary nung So, anong sagot mo? parehas lang yung bayan ng Israel tsaka yung iglesia. Okay. Alright. Kumbaga doon sa definition ng Israel talaga. Ah? Sa definition ng Israel talaga. Oo, yung tunay na Israel. Hindi ko naman sinasabing peke yung iba, pero yung covenant ni Lord. So, ang ibig mong sabihin, yung definition mo ng Israel is hindi yung Israel na alam ng lahat na bayan ng Israel. Parang ganun. Kasi may remnant daw na Mm. Hindi, i-define mo yung Israel mo. yung Israel nga po, yun, yung bayan na naniniwala kay Kristo. So, you mean, hindi yung Israel? Hindi yung bayan ng Israel na tinatawag. Yung peace ethnic? Hindi yung ethnic na Israel ang tinutukoy mo. Hindi po. Hindi. Ang tinutukoy mo na Israel ay ang, Mga naniniwala kay Kristo. yun yung iisa sa iglesia. Tama ba? Opo. Okay. Sige, tingnan natin. Teka, thank you po. Tita Susan, meron? Wala. Sige po. Ano, kasi kumbaga parang, ayun, kumbaga pag tulong lang din ni ChatGPT tsaka sa mga nabasa ko. Okay. Sa mga napag Buti may reference, no? At least totoo sa reference. Bale, ayun, kumbaga parang nakita ko yung dinefine na yung sa lumang tipan at saka sa bagong tipan. Mhm. Yung iglesia ay binubunga daw ng mga Hudyo at mga Hintil Mhm. na nagiging bahagi ng bayan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Okay. So sa lumang tipan daw, yung Israel ay tumutukoy sa mga inapon ni Jacob. Mhm. Israel, You mean, kumbaga, yung pinili ng Diyos bilang kanyang bayan. Sila ay may natatanging tipan at mga batas na ibinigay sa kanila sa pamamagitan ni Moses. Mhm. At sa bagong tipan naman daw, ang iglesia ay tumutukoy sa mga taong naniniwala kay Hesus Kristo Mhm. at tumatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Mhm. Kaya daw yung Israel sa lumang tipan ay tumutukoy sa isang partikular na lahi. Mhm. Samantalang ang iglesia sa bagong tipan ay tumutukoy sa mga taong naniniwala kay Christ o kay Kristo mula sa iba't ibang lahi. So, bali parang sa natutunan lang din natin, kumbaga na parang parang may pagkakapareho pero may pagkakaiba sila in terms of faith, Ah, kumbaga. okay. Na, kasi sa lumang tipan, di ba, yung faith nila is sa darating na Kristo o sa ipinangako sa kanila, which is yung sa tipan, kumbaga. Mhm. And sa New Testament, yung iglesia is parang kaisa siya doon. To the point na parang yung faith natin is yun sa dumating na Kristo, yun na yung pinaniwalaan natin, kumbaga. Mhm. Parang, di ba, parang sa Old Testament yung sa darating, tas sa New Testament sa atin ngayon, kumbaga, yung sa dumating na Kristo. Mhm. Ganun. So, ang sagot mo, isa o hindi? Iisa siya, pero Pero hindi. parang
parang may time, parang may part na oo, kasi parang iisa lang naman yung sinasampalatayanan, parang ganun. Pero kung sa typical o practical na pag-ano, parang iba siya. Kumbaga, parang Okay, okay, okay. Gets nyo naman yung sagot ni ano. Sige po. Meron kayong masasagot? Sige, sige. Reference ko sila. Base sa narinig ko po. And yung una yun daw sa sa Israel. Sa i-connect connect ko kay Jesus Christ muna. Mm. And Israel yung pangako kay Abraham, di ba? Mm. Hindi naman yan yung Yun. Israel. Buti na- nakinig ka kay Abram. Hindi yun Okay. yung Israel na di ba, na umabot kay Ka Joseph. ah, Akala ano. David. Jacob. Ay, Jacob. Oh, Jacob sila pala man yun. yun. Mm. Ayan. Ayan. Kaya yung iglesia, iba siya sa Israel kasi yung pinangako na yun kay Abraham na Israel ay yung mga yung binhi na yun, yung binhi na si Heso Kristo. Okay. Na yung iglesia ang mga mananampalataya na nanggagaling kay Kristo. Ayan. Hindi ata agree si Jill sa'yo. Si Jill. Joke lang. Ayan. Jill. Yan yung So, ang sagot mo is hindi. Hindi. Okay. At least may iba na tayong sagot, di ba? Pero mali na yung explanation ni Gab. Naintindihan niya? Okay. Ayun. May dagdag. Sige. Ayun lang. Yung Ayun sa lang. iglesia, yung sa... Ano, magbabago ka na ng sagot? Okay. Si Jamie. Hindi, hinahayaan ko siya sumagot. Baka sisipin nyo, hinahayaan ko siya, pinabayaan ko siya mag-aaral. Bahala ka dyan. Ayun, Sige. same lang po. So, yung church, yung una medyo naguguluhan din ako. Pero, ayun nga. Kumbaga, i-define talaga natin kung ano yung Israel talaga. So, ang tinatawag sa Old Testament, ang church or bayan ng Diyos ay nagsimula sa Israel, sa Lumang Tipan. So, alam natin na mula kay Abraham, bumuo na ang Diyos ng isang bayan na sasamba sa Kanya. So, ang bayang ito ay tinawag na Israel or People of God. Kaso ang problema, hindi sila naging tapat. At yun, nagkakasala kumbaga sila. Kaya nangako ang Diyos na babaguhin ang puso nila, so gagawa ng bagong tipan. Ito yung New Covenant. Pero tunay na, kaya ang gumawa nun, di ba, kung hindi naging tapat, nagkasala. Kaya yun yung si Jesus, kumbaga, ang tunay na Israel. Kasi siya yung perfect, kumbaga, na sumunod na yun. So, ang mangyayari, kumbaga, tunay na ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus ay magiging bahagi ng tunay na bayan ng Diyos. Iyon ay tinatawag natin na yung tunay, kumbaga, na true Israel. So, masasabi natin, ang Israel ay simula ng church, tinutupad dito kay Jesus at sa mga naniniwala sa Kanya. So, sa New Testament, so, ito na yung continuation, yung pagpapatuloy ng tunay na Israel na hindi totally hiwalay o pinanalitan lang. So, hindi lahat ng Israel by blood ay tunay na Israel. So, may tinatawag na true Israel, mga tunay na mananampalataya. So, sa panahon ni Jesus, ang mga naniniwala sa Kanya, sila na yung true Israel. At sa Pentecost, true Israel, naging Israel. Kumbaga, pinagsama. So, yun nga, sinabi niya na sa
sa isang puno or sa olive tree sa Romans. Yung Israel, ito yung puno. Ang mga believers, yung Jews and Gentiles, mga sanga. So, iisang bayan lang mula noon hanggang ngayon. Kasi nga, sabi dito na iisa ang kwento ng Biblia, iisa ang paraan ng kaligtasan, at iisa ang bayan ng Diyos kay Kristo. So, Iisa lang. isa lang. Anong definition mo ng Israel? Mananampalataya. Kaya, Hindi. Is it the ethnic Israel? Hindi. Yung true Israel. I mean, naniniwala kay Kristo. Yung true Israel. Ayan. Siga, para may dadagdag. Dagdag ka lang yung yung dapat na anayin ng Israel yung magiliwanag sa bawat bansa. Mm. Sabi din kay Abraham. Yun di nagawa. Yun yung napulpil ni Jesus Christ. Mm. Kaya, yung yung bawat mananampalataya nga kay Kristo yung yung iglesia. Iglesia. So mag-stand ka doon na hindi siya kapareho. Pero anong definition mo ng Israel? Yung ethnic Israel? Yung Kaya- yung hindi nga napag-fulfill ng Ay hindi katulad ng iglesia. Yung hindi na fulfill, yung klaro ko yung Israel mo ha, yung hindi naka-fulfill ng pagiging liwanag Okay. sa bawat bansa. yun yung sinabi mong hindi katulad ng iglesia o hindi isa sa iglesia. Okay. Gets. Arshan, may sagot ka? Ala, okay. Sige, okay lang. Kahit hindi okay. Hindi, joke lang. Pero nawa, no, next time, maano nyo po ito. Kayo mismo ang, kumbaga, tingnan ninyo kung paano nyo maunawaan siya. Okay, ito naman yung sagot ko po. Tapos na. Joke lang. Tingnan niyo po yung Genesis 28 verse 3. Genesis 28 verse 3. Tingnan muna natin sa salita, di ba? Ano sabi po dyan? Genesis 28 verse 3. Sabi dyan, at naway pagpalain ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ikaw ay pasaganain at paramihin, upang ikaw ay maging isang malaking bansa. So dito, kung mapapansin ninyo, sinabi dito ay maging isang malaking bansa. No? Pero kung titingnan natin yung Septuagint, tatandaan nyo yung Septuagint? Yung panlaba? Ay, detergent pala yun. Yung Septuagint po is, yun po yung Greek translation ng Hebrew Old Testament. Kasi ang Old Testament, sinulat po yan sa lengguwahe ng Hebrew. Kaya Hebrew. Ngayon, nung New Testament time, di ba, Roman Empire ang nagahari, ang lingua franca is Greek. So, yung Hebrew, translate sa Greek. Ang tawag doon, Septuagint. Okay po? Sa Septuagint, kung babasahin natin yung Genesis 28 verse 3, ang translation nito is ecclesia. Okay? Or church. So, kung matatandaan ninyo, nangyari po nangyari itong binasa na ito, nangyari ito nung pagkatapos ng Exodus mula sa Egypt. Tandaan niyo po 'yon, 'di ba? Exodus mula sa Egypt or pag-alis ng Israel mula sa Ehipto. At sila ay pumunta sa Sinai. At doon, dineklara ng Diyos ang patungkol sa Israel. Anong dineklara ng Diyos? Pwede natin basahin Exodus 19. Oh, 'di ba? Bago mag 10 commandments. Exodus 19, 5-6. Ano yung dineclare ni God? No?
sa Israel, mga Israelita. Exodus 19, verse 5 to 6. Nandiyan na kayo? Exodo 19, verse 5 to 6. Sabi po dyan, kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong daigdig ay akin. Sa akin kayo ay magiging isang kaharian na mga pari, isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa anak ni Israel. Anong declaration ni God dito? Kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan. Kung ano daw? Kung tutuparin. Diba? Kung tutuparin at susundin ninyo ang aking tinig at ang aking tipan. So may kita nyo dito, conditional. Diba? There is a condition. Okay? Pero ano nangyari after that? Exodus 20, binigay yung 10 kautusan. Diba? Pero after that, anong ginawa ng mga Israelita sa Mount Sinai? Ano ginawa? Sila ay gumawa ng golden calf. Okay? After that, they immediately built the golden calf. Diba? So, mababasa natin mula dito, Exodus hanggang sa Malakay, kung paanong nagrebelde ang Israel sa Diyos. You will read from Exodus hanggang sa Malakay ang pagrerebelde ng Israel. Bayan, take note, bayan ng Israel. Okay? Kaya, inabandon na sila ng Diyos. Paano sila inabandon na ng Diyos? Ano nangyari sa kanila? Paano sila inabandon na ng Diyos? Sila ay... Ano nangyari? Napunta sila kay baby. Babylon, okay? Sila ay na-exile muli. Di ba? Sila sa Babylon. Pero bago yon, bago po sila ipatapon sa Babylonia, the Lord promised a new covenant. Anong covenant na yon? Jeremiah chapter 31. Okay? Hindi na natin babasahin yung buong chapter 31 ng Jeremiah, pero anong sinabi doon, kung matatandaan ninyo? Jeremiah 31? Yung buong 31 po. Pero hindi natin babasahin. Pero anong sabi doon sa Jeremiah 31? Ang iyong pusong bato, ay gagawin kong pusong laman, bibisikan kita, lilinisin kita sa pamamagitan ng Espiritu. So, ang papagkalooban kita ng Espiritu. Ganito, ganyan. Now, kailangan po natin makita na hindi ito nangangahulugan ng panibagong covenant. The Lord, tinatawag siya new covenant, pero hindi ito new. Okay? Ulitin ko pa, new covenant man ang tinawag, pero hindi siya new. Okay? Rather, it is a better covenant. Again, hindi siya better dahil iba siyang covenant, but better in a sense na yung totoong kondisyon at totoong pagsasakatuparan ay malinaw na makikita. Okay? Now, throughout the history ng nation ng Israel, nakita natin doon na hindi talaga nila na-fulfill yung tipan. Okay? They are not, at nakita din natin na hindi sila ang katuparan ng ipinangako ng Diyos. Hindi sila ang katuparan ng ipinangako ng Diyos kay Abram. Naririnig niyo na po yan. Hindi sila ang, again, ang Israel, ang bayan ng Israel, hindi po sila ang katuparan ng pangako ng Diyos. The fulfillment is Jesus Christ. Kaya maganda yung binanggit ni Gab. Yung pangako ng Diyos kay Abram, actually, yun yung reading natin kanina, kung napansin nyo doon. And in-expose yun ni
Paul sa Galatians. Anong sabi ni Paul sa Galatians? Hindi ang pangako ng Diyos kay Abraham ay hindi sinabing sa mga binhi. Di ba? Ang sinabi ng Diyos kay Abraham sa binhi. And so, he exposed that verse, and that is Jesus Christ. So, yung pangako kay Abraham is not the nation of Israel, but ang pangako kay Abraham is Jesus Christ. Kaya nga, di ba, yung preaching ko ng mga nakaraan, sabi ko, ang fulfillment ng ito ay ang Panginoong Jesus. Nakikita niyo po yon? Okay? So, ibig sabihin, the true Israel, ang totoong Israel, is Jesus Christ. Kaya nga anong tawag kay Jesus Christ? The true Israel of God. To? Di ba? Kaya nga ang tawag sa kanya, may title si Jesus Christ. The true Israel of God, the true Son of God, the true servant of God, the true offspring of Abraham. Yun yung mga title ni Jesus Christ. And siya yung hari that will reign forever na ipinangako din kay David. Gets po? Lahat ng mga pangakong iyon, lahat ng mga sinasabing iyon, that is Jesus Christ. That is pertaining to Jesus Christ, not the nation of Israel. Because they are not the true Israel. Naririnig niyo po yan? So, sabi nga ni Gab kanina, kung ano ang hindi nagawa ng Israel, ng nation ng Israel, na fulfill ni Christ. Okay? Israel, English lang po to, no? Nakalimutan ko i-quote kung sino nagsabi nito. Sino to? Basta sabi niya, Israel was called God's son. Jesus is the true son. Israel came out of Egypt. Tama? But Jesus came out of Egypt. Yun yung kahalagahan nun sa Matthew. Nung napunta siya sa Egypt, anong sabi ni Matthew nung sinulat niya na mula sa Egypt bumalik, di ba yung baby Jesus, pumunta umuli sa Jerusalem? Anong sabi ni Matthew? Ito yung fulfillment na yung son ni God is coming out from Egypt. It is not the bayan ng Israel, but si Christ ang tinutukoy doon. That's why ganun kahalaga yung Matthew din. Makikita niyo yun. Israel passed through the waters, di ba? Moses, pinano niya. Jesus passes through baptism. Yun yung equivalent nun. Yun yung fulfillment talaga nun. Israel was tested in the wilderness, di ba? After nilang iligtas sa Egypt, di ba? Ilang taon sila sa ilang? 40 years. Pero, puro reklamo, sin. Pero, pagkatapos ng baptism ni Christ, anong nangyari? He was tempted 40 days and 40 nights sa ilang. Pero siya ay nag-obey. Nakikita niyo yung ano nila ngayon? Yung parallelism nila? Israel was meant to be God's servant. Di ba? Sila yung light. Di ba? Kaya nga ang tawag, your holy, holy nation, high priest of God, parang ganon, paki-search yun, Bal. Nasa Old Testament yun eh. And yung verse na yon ay i-quote din ni Paul pertaining to the church. Nakita niyo po? So Israel was meant to be God's servant, light and obedient people, but Jesus is the obedient servant. Di ba sa Isaiah, merong 4 na chapters pertaining to the true servant of God. Natatandaan niyo yung preaching ko na yon? No? Jesus is the obedient servant who accomplishes that mission perfectly. Okay po? Therefore, the nation of Israel, ulitin ko po, the nation of Israel is not the true Israel of God. Yun yung muna nating sasagutin. Okay? The nation of Israel, ang bayan ng Israel, ay hindi ang tunay na Israel ng Diyos. Rather, it is Jesus Christ. And so, those who believe in Him and are one with Him and are called the Israel of God, may it be Jews or Gentiles. Ulitin ko po, si Jesus ang true Israel, kaya yung mga Hudyo at mga Hentil na nanampalataya kay Jesucristo, anong sabi ni Pablo sa Galatians pa rin? Kayo ang, di ba? Merong verse doon sa chapter 3 ata, Galatians chapter 3. You are the true Israel of God. Kaya ang tawag sa mga Hudyo at mga Hentil na nanampalataya kay Jesus ay mga true Israel of God. Why? Kasi sila ay nananampalataya sa true Israel of God. And that is Jesus Christ.
In Christ, di ba, they are one. Di ba, naging isa ang dalawa. Therefore, the true Israel and the church are one. Narinig niyo po yun? Ulitin ko. The nation of Israel is not the true Israel. Ulitin ko pa. The nation of Israel is not the true Israel, for not all Israel are Israel. Diba? Sabi ng Bible yan. Hindi lahat ng Israel ay Israel. Sino nagsabi nun? Si Paul? Si Paul din? Diba? Ulitin ko ha. The nation of Israel is not the true Israel, for not all Israel are Israel. The nation of Israel is different from the church. The true Israel is the church. So ang sagot sa tanong, oo at hindi. Depende sa pag-define mo sa Israel. Pag sinabi mong ang Israel ay yung nation ng Israel, hindi siya iisa sa church. Pero pag sinabi mo ng Israel ay yung true Israel of God, siya ay iisa sa church. So, kaya napakahalaga dito yung pagpapaliwanag ninyo. Okay? So, when it comes to continuity, yung sinabi niyo po kanina na continuity siya ng true Israel. Hindi ng bayan ng Israel. Kasi pag sinabi mong continuity siya ng bayan ng Israel, mali ka doon. Gaya nga ng sinabi ko sa kanya, sige, sinabi mo, iisa ang iglesia. Sabi niya, una, yung Israel daw at iglesia, iisa. Okay, kung iisa sila, paano mo mapapaliwanag yung mga Israelita na hindi nananampalataya kay Jesus? Naririnig niyo yan? Paano mo ipapaliwanag yun? Kung sasabihin mong iisa ang Israel sa iglesia, ang iglesia, mga mananampalataya yan ng Panginoong Jesus. Paano mo papapaliwanag yung mga ibang Israelita naman na hindi naman nananampalataya kay Jesus kung sasabihin mong iisa sila? Kaya malinaw dapat yung pag-define natin ng Israel. Pag sinabi mong nation ng Israel, hindi siya iisa sa iglesia. Pero pag sinabi mong true Israel, iisa siya sa iglesia. Kailangan may true. Pag nation, hindi. Yes po. Parang ganito po yon. Dapat kasi sila yung maging lingkod talaga ng Diyos. Kaya lang, di ba, hindi. Nag-fail talaga sila. Kaya may sinabing new covenant. Sa salita natin, parang, nag-fail si God na piliin yung Israel. Kasi hindi naman nagawa ng Israel yung kailangan nilang gawin before God. Kung mata natin ang titingnan. Kaya, nag-decide si God na magdala ulit ng new covenant na si Jesus Christ pa lang. Kasi hindi na fulfill. Sa mata natin, maaari nating masabi yon. Pero from eternity past, ang will talaga ni God, hindi yung bayan ng Israel. Si Kristo talaga yon. Siya talaga yung promise ni God kay Abraham. Malinaw naman po yun. So, ang nangyari po, kaya sa kalooban ng Diyos, sa providensya ng Diyos, ginamit niya yung bayan ng Israel to become a shadow. Yung sinasabi niya po, yung shadow and, anong tawag dito? Shadow, may isang term yan Shadow and allegory, parang ganon. Basta ganon, shadow sila ng substance, ng katuparan talaga. Pero hindi ibig sabihin na nag-fail si God. Kasi hindi yun ibig sabihin na nag-second plan B na lang si God kasi nag-fail siya sa plan A. Hindi po. Kasi hindi naman talaga sila ang true Israel. Kaya lang, by the providence of God, hinayaan niya na may isang bayan na Israel at sinabi niya na kung kayo, di ba yung Genesis 28 na binasa natin, kung kayo ay ganito ganyan, kayo ay magiging ganito ganyan. Pero di ba hindi nila na-fulfill yun? Conditional nga po yun natipan Hindi nila na-fulfill yun. Ang naka-fulfill nun, si Christ. Kasi siya talaga yung true Israel. Siya talaga yung true Israel. And nagamit ngayon yung bayan ng Israel para maging shadow, para maipakita sa atin, ganito kasi talaga dapat, sana. Kaya lang hindi nyo na-fulfill,
pinakita kung sino naka-fulfill? Si Christ. Ganun po yun. Kaya makikita ninyo sa lengguwahe ng tao, yun nga, parang, nag-fail si God. Plan B, kasi nag-fail. Actually, it's not. Yung about yung Jerusalem, yung Salem. So, paano yan? Ano yan? Symbolical na yung Jerusalem, like na, di ba yung apat na hari na napunta siya doon sa Salem. So, ano yun? Ano talaga yun? Simboliko lang ng lupain. Yung tinutukoy mo na, yun yung magiging Jerusalem. Di ba? Jerusalem, Salem. Doon siya dinala, di ba? So, di ba kasama ba yun sa sa kondisyon ng Diyos para maging isang bayan yung Ang purpose po nung si Melchizedek is para mapaliwanag, maging maliwanag sa atin yung Psalm 110 tsaka Hebrews 5, 6, 7. Yun yung kasi yung Genesis 14 sa parte ni Melchizedek, yun po yung magiging reference nun. Pero hindi siya connected doon sa Israel or Jerusalem. Kaya lang, pinapa-amaze lang tayo ni God ba na, grabe no, doon talaga timing na timing. Alam niyo, parang ganun ba? Timing no, King of Salem, nandun, may nagwa-worship na kay God sa Jerusalem, in which the chosen city of God. Diba? Jerusalem. Diba? Yun yung niya. Pero merong true Jerusalem. Nakikita niyo po yun? Parang, kumbaga, dito sa mga nangyayari sa lupa, nagpapahiwatig yun ng katotohanan na gagawin ng Diyos. The true city of God, although tinatawag na ang Jerusalem is the city of God, but the true city of God is the new Jerusalem. Di ba? May new heavens, may new earth, and may new Jerusalem. Ano lang po yun? Parang hindi po yun connected doon. Kaya lang, magiging reference yun natin para maintindihan natin yung Psalm 110 at Hebrews 4, 5, 6, 7 na patungkol sa pagiging pinakapunong pari ni Christ. Yun yung purpose ni Melchizedek, bakit pinalabas siya doon. Bakit sinulat ito ni Moses. Yun lang pong purpose doon. Parang ganun po. Kaya mag-iingat lang tayo, although sa Old Testament, baka kasi isipin natin lagi, shadow yan, may pinapahiwatig yan, baka magkamali na tayo sa pag-interpret ng word. Baka lahat na lang shadow. No? Hindi po lahat. Ganun. So, ayun po. Malinaw po ba? Israel and ang church. Hindi po pwede. Sige po. Kung yung Salem po ay yung yes po. Balikan to po yung lola. Israel, Jerusalem. Nasa loob po. Opo. Parang Maribeles, Bataan. Parang ganun po. Parang probinsya, yung probinsya, yung Bataan. Yun yung Israel. Ay, hindi, bansa yung Israel eh. Bansa Israel. Yung isa sa city is Jerusalem. Parang Manila. Tapos may barangay, Bethlehem. Kabkabin. Doon pinanganak si Kristo. Parang ganun siya. Sa lugar lang naman po yun. Okay? So, malinaw na po ba tayo sa Israel and church? Okay? Israel and church are one, pero true Israel dapat ito. Pero kung nation ng Israel, hindi sila iisa. Kasi, dadako kayo sa Romans 11 ba yun? Yung sinabi ni Pablo na lahat ng Israel maliligtas. Diyan na kayo magkakabalintong-balintong kung hindi nyo malinaw na i-define yung Israel na word. Is it the nation or is it the true Israel? Mahalaga yan sa pag-interpret ng Romans 11. Kasi sinabi, all Israel will be saved. So, nation ba yon? Di ba may mga ganun ba? Lahat ba yon? Nation ba yun ng Israel? So, we will see pag dumating na tayo sa dako na yon.
Pero yun po, binigyang linaw natin. And nawa, next time, pag may magtanong sa inyo, mapapaliwanag nyo na siya ng maliwanag. 'Di ba? Hindi yung nagpapaliwanag ka, malabo pala. Pero clear na po ba sa atin? The Israel and the church. Romans 9 ba? Hindi 11. Yung sinabi ni Pablo na all Israel will be saved. Yun yung not all Israel are Israel. Romans 9 po pala yun. And maganda yun, binanggit ni Yana, yung olive tree. Ginamit yun na, ni Pablo analogy. Tama yun, isa lang talaga ang Israel. One covenant people of God, that's Israel. Kaya lang, yung Israel na yon, si Kristo yon. So kaya yung nation ng Israel, na nakakaalam ng salita, nakakaalam ng tipan, nakakaalam ng pag-worship kay God, ano sabi ni Pablo? Yung mga hindi naniwala, pinagtatanggal. Kasi hindi naman kayo kabilang sa totoong Israel. Tapos, yung dumating na si Kristo sa bagong tipan, yung mga hentil na nanampalataya sa Kanya, pinagbabalik. Ay pinag-ginraft. Di ba? Sinaksak. Doon. So, isa lang talaga po ang Israel. Nakikita niyo po yan. Kaya sinabi ni Pablo, not all Israel are Israel. Kaya yung nandoon, pinagtatanggal yun kasi hindi naman talaga kayo Israel eh. Sino yung mga nandun lang, yung tinatawag ni Yana na remnant, yun yung mga naniniwala sa salita ng Diyos. And sila yung kabilang sa totoong Israel. Okay? Naging malabo o naging malinaw? Malinaw po ba? Arshan, may tanong? Okay lang. Sige. Sana nawa po naging malinaw sa atin. Next assignment. Wala akong assignment eh. Pero maganda may assignment, no? Kayo mismo makakaano talaga. Mag-aaral at makakaalam. Okay? So, Lord willing, next Sunday, anniversary pala natin, celebration, no? Next Sunday. So, may ano pa rin po tayo, may Sunday school. Kasi hanggang 12:30 lang naman to eh. Di ba? So, 12:30, lunch celebration, and then pagkahapon, yung ano na natin, yung activities na natin. Okay po? So, reminder lang, i-cut ko na to. Off the record na eh.